takbo ngayon sa ginagawa dito sa may Viaduct po, flyover po dito sa may Ulas. Good afternoon mga kabuker, welcome po ulit dito sa ating munting channel. Nandito tayo sa may Ulas ngayong araw para po makapag-update ulit dito sa Viaduct flyover na nagkakalaga po ng 3.3 billion pesos po. So ito yung nakikita nyo video ngayon po is yung dating may nakatambak na napakaraming lupa po, no? Yung natitira, yun na lang natitira guys. So sa unahan na lang yun, no? So dito banda kinuha na siya, no? Kaya lumuwag na dito banda. So bababa tayo dun mga kabuker, no? Titingnan natin kung ano na yung natakbo dun sa ginagawang mga poste po sa ginagawang flyover dito. Kasi nakikita ko dito may bagong ano na, no? May bagong forma na yung Pier 1 yata. Ito yata yung Pier 1. Yan, ito po yung mga debris ng ano na mga ginamit nila sa pagbutas. So dito pa siya hanggang sa ngayon. Titingnan natin mga kabuker, no? Ano na yung takbo ng construction, ongoing construction ng ginagawang flyover dito sa may Ulas na magiging ano, no, magiging maginhawa na yung takbo ng ating mga kalsada pag natapos na to, kasi makakadagdag to sa pagluwag ng ating traffic dito sa Davao City. So ayan, oh, nakikita nyo naman po na may bago ng hulma itong poste dito sa pinakaunahan. So ayan siya mga kabuker, no? So medyo lumiit yung kalsada. So siguro hindi na makakadaan dito yung mga four wheels vehicle, mga ano na lang, mga single motors na lang yung pwedeng dumaan. So ito yung bagong hulma nila mga kabuker, no? Ayan, oh. May mga bahay to dito banda dati mga kabuker na ano po, na dinimolish para pagbigyan daan tong ginagawang Viaduct flyover. So sa baba nito is marami pong mga kabahayan. Ayan mga kabuker, oh. Yan yung mga kabahayan dyan sa may baba. So nandito tayo sa may ano, no? So dito na lang tayo iikot. So ito naman yung itsura dito banda. Makikita nyo naman yung mga ano dyan, mga hulmahan nila sa ginagawang mga malalaking poste dito. So nakikita na natin yung forma ng ano, no, flyover. Kumbaga nga sa sinasabi ng iba, hindi na to drawing. Ano na to, totoo na to. So yan, no? Dahil nalagyan na to ng ano, yung dumadaan dito medyo mga light vehicle na lang, hindi na pwede yung mga malalaking sasakyan. So ayan siya mga kabuker, oh. Ito yung bagong forma nila ngayon dito. Ayan. So ayan, oh, medyo matagal-tagal na nito nasimulan dahil nga po sa napakalaking project nito, kaya hanggang ngayon di pa siya tapos. Pero matatapos din ito mga kabuker. Magagamit din ito pagdating ng araw. At sabi ko nga kanina na makakatulong to sa pagluwag ng ating mga kalsada sakaling matapos na to. Ayan, kasi nga po is
ano na ngayon, no, medyo sumisikip ng ating mga kalsada dahil sa ang dami na pong sasakyan, ang dami ng mga bumibili ng sasakyan, kaya medyo, at saka kailangan na din gumawa ng ganito kasi nga po ano na tawag dito, yung medyo nahuhuli na tayo sa ibang lugar, makarating ano natin syudad na meron ng mga flyover po. So yan siya mga kabukid, no? Yan yung itsura, yan yung forma ng ating mga haligi ng flyover dito sa may Ulas. So makikita nyo naman kung gaano katibay yung mga ginagawang mga coastal roads natin dito sa Davao. Ganito din siya katibay, talagang pulidong-pulido yung pagkakagawa ng ating mga haligi. So yan siya mga kabukid, oh. So yan, mga motorsiklo lang po ang nakakadaan dito pala kasi nga po sarado na siya, no, para sa mga heavy vehicle, sa mga motorcycle na lang yung pinapadaan. Pwede siguro yung may sidecar kasi magaan pa rin naman yung sasakyan na yan. So ayan siya mga kabukid, no, makikita natin yung forma na niya talaga, talagang ano na siya, no. Ayan, no. So pag natapos to, pwede pa rin pala naman pala daanan tong ilalim nito kasi nga po maluwag pa rin naman. So bali connected to siya sa ano, no, sa ating coastal road. So mas nauna to dito kaysa dun sa may magtuod maana flyover. So ayan, napormang-porma talaga yung ano niya. So pag natapos na yung isa doon, yun na yata yung pinakalas doon sa yan na yata yung pinakalas. Yun yung nakunan natin kanina, pinakauna. Pag natapos na yan, so malalagyan na yan ng ano, no, yung pinaka ano niya talaga, na pinakapalapag niya talaga na mailalagay nila dyan. Hindi ko lang ma-mention kung anong tawag kasi wala po tayong knowledge tungkol po sa mga construction materials po na ginagamit sa mga ganitong project. So hindi po tayo ganyan ka ano, no. So ayan, dito tayo mga kabukid, no. So nakikita nyo naman na yung ano niya, forma niya talaga is napakatibay, no. So ito lang isa na to, napaka ano. Yan, no, titingnan nyo, napakatibay niya. Shout out po, shout out daw sabi ng nakamotor. So ayun siya mga kabukid, no. Kikita nyo naman na yan, no, napakatibay, napakapulido ng pagkakagawa. Yan. So ayan mga kabukid, punta tayo dun sa may ibaba nitong kahit dun sa may ibaba meron na ding forma doon. Tapos napakaganda nito pag natapos, sobrang ganda. So mga ilang taon din tayong dumadaan dito, no, pabalik-balik na tayo dito noon kasi nga po daanan talaga to ng ano, no, ng mga sasakyan mula dun sa may Kalinan punta dito sa may downtown area. So dito talaga dumadaan. Nasarado lang siya nung nagano, no, nung sinimulan na tong viaduct. So sa ngayon po is kukuha lang tayo ng kakaunting ano, no. So yun siya mga kabukid, oh. So dito lang tayo banda, baka sitahin tayo dyan. So yun siya, ito yung takbo ngayon sa ginagawa dito sa may viaduct po, flyover po dito sa may Ulas. So kahit doon may forma na rin. Ayan mga kabukid, oh. May forma na rin siya. Meron pa isang haligi dyan na nakatayo. So lalagyan din nila yun ng forma, no.
So magiging ganyan na yung itsura niya. So napaka mga ka-worker, no? Yung trabaho nila dito is talagang napakahirap ang kanilang gawain, kanilang tungkulin. Ayun mga ka-worker, haligi pa rin yan, no? Haligi pa rin yan. Yan naman yung sinusunod nilang trabahuin. So napakalaki pa ng kanilang gagawing trabaho dito hanggang sa matapos to. Siguro abot pa to ng siguro mga ilang taon pa bago natin magamit yung flyover na to. So at least makapaghihintay naman tayo. So ganito yung Davao City ngayon ka-improve kahit na sabi nga ng ibang nagko-comment na huling-huli na daw yung Davao City, kinukumpara nila sa Cebu na napaka-improve na po. Yun yung mga ka-worker. Sa mga ganitong ang dami ko pong nare-receive ng mga negative comments pag tungkol po sa mga infrastructure project na ginagawa dito sa Davao City. Although sinasagot naman natin yung kanilang mga kanilang mga komento na mas improve yung lugar nila. Sabi ko nga, at least gumagalaw na kami. Nagpapahuli lang yung Davao, pero magugulat kayo pagdating ng araw kasi kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila po is ang Davao City is napakalaking syudad, no? Kung gagawing buong syudad tong Davao City hanggang dun sa may Buda, so napakalaking syudad niya. Kahit yung mga gusali natin na matataas dito is kalat-kalat, although at least siya, maganda pa rin siyang tingnan. Hindi pa siya masyadong crowded. Kasi may haligi pa rin dun mga ka-worker. Ayan, so ito yung takbo ngayon dito mga ka-worker, no? Parang hindi na nagpapahinga na yung ating mga construction worker dahil sa tuloy-tuloy po na trabaho matapos lamang po itong project na to. Bahagi pa rin po ito ng ng tawag dito, yung build program po ng dating Pangulong Duterte. So ayan mga ka-worker. Ayan, may mga haligi pa rin pala dito. Ayan. So nagbubutas yung So ayan mga ka-worker, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking mga content dito sa YouTube. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat, kasama po ng inyong buong pamilya. God bless you all mga ka-worker. Maraming salamat po at sana mag-subscribe po yung aking mga silent viewers. Thank you. Magandang araw.